Ito, 55 inches to. Magkakat din kayo ng 1 inch dito, saka 4.5. So ito rin yung gagawin natin dito sa kabila. Tapos itong dalawang black na crates, ilalagay din natin sa likod. Actually, ano siya, maganda siya kasi ano siya, stackable. Kung ayaw mong masyadong marami na sa likod, pwede mo siyang i-stack lang. So, pero dalawa siya. So meron tayong 4 na metal bars na nilagay. Lahat po yan removable. Ito lang isa lang tinatanggal natin para hindi na masyado matrabaho ibalik. Okay, finally natapos. Pero hindi ko siya ginawa ng isang araw lang. Siguro mga 3 araw ko rin ginawa. Iba-ibang araw, hindi siya tuloy-tuloy kasi depende lang pag may free time. Tapos, ito po, ginamit ko lang dito is dating mga pinto ng cabinet. So, repurpose po lahat ito ng mga yung materials natin. Ito, joints dati ng bed na hindi nasira na, ginawa kong metal bars kasi ang purpose nito para humarang dun sa mga gamit ng mga hulog, lalo na kung uphill yung takbo ng kotse. So ito yung haharang siya, pero hindi ko hinarangan yung buo kasi para pwedeng maging upuan kapag may mga extra passengers. Nagamit na namin to na ganito siya. Nagbiyahe kami ng Tagaytay, nagbiyahe kami ng Tanay Rizal na may mga nakasakay dito sa likod. Plus meron din mga gamit, mga bags. Okay, so yung ginawa nating adjustment, pwede kong ipagpatong lang. Ayan siya. Ang gusto ko na uli siyang ibalik sa dati, hihilahin ko lang. Pwede nyo pong gawin to sa inyong mga SUV, especially yung mga lumang SUV, no? Ito kasi yung mga bago ngayon, meron silang ano, di ba? Ang tawag yata doon is parang nakalimutan ko eh. Pero para siyang trunk bracket yata ang tawag doon, or storage bracket, yung na-extend. So ito, parang gumawa tayo ng DIY lang. Hindi siya bracket, pero para siyang second level na storage dito. Dito dahil meron tayong crates na itong kulay black. Ang ginawa ko na lang, dito sa left side pwede pa rin magtambak sa loob ng maduduming gamit. Tapos dito sa right side naman, yung pwede pang idagdag na mga malilinis na kailangan nakatago. So, yan po. Siguro later lalagyan ko na ng labels para po hindi nakakalito. So makikita niyo pa yung purpose ng ano, yung parang adjustment dito. Kasi pag hindi po kinat yan, hindi ko po siya matutulak talaga. So punta doon kasi tatamaan nito. So kailangan talaga putulan. Okay, so ganito yung tsura dyan kapag ginamit ko siya as storage dito sa likod. Ang advantage kasi nito, yun nga, yung meron siyang second level para dun sa malilinis na
mga gamit natin like bags, get home bags, coolers for food, and ayan. So, ayan, yung mga malilinis na gamit. Usually for food, saka water. And para hindi ko siya ihalo dito, na katulad na nangyayari dito, dyan sa floor. Para hindi siya maghalo sa mga boots and shoes, and mga toolbox na marami ako. Ayan. Ayan. Tapos syempre, pwede pa rin tayong umupo dito sa likod. Kahit na may mga gamit na yun. Ayan. Okay, so yun lang po. Medyo umaambon na. Dito ko na po i-end ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. And 73.